beloved Boss Mike Cervera. Grabe mga kababayan talaga, pinutakti talaga yung dami ng tao, no? Naku. Ayan, oh. Ang dami talagang tao mga kababayan, kakaiba kapag kaalyansya. Oh. Come on! One more time now! What? What? Come on! What? Grabe oh! Ang daming tao talaga. Walang mapaglagyan mga kababayan. Ang mga taga Bicol, minahal ng tuluyan ng mga taga-alyansya. Grabe no, si Pangulo, iba talaga manawagan. Kaya mga kababayan, oh, ito, tingnan ninyo. Oh, yung mga TTS, pumikit na lang kayo ha. Okay. Mga TTS, oh, daming tao. Diba? Nakita nyo naman yung kay Digong. Ano na rally ni Digong? Meron bang update kay sa mga rally ng PDP? Update naman dyan, oh. Oh, sa Bicol, Gemma Garais. Oh, eto na. Para sa'yo! All right, let's go, baby! Oh yeah! Abida tayo, everybody sing! Oh my God! Lumalabas, Lumalabas! Banyo Queen. Ito ang kaiwanan mga kamay! Come on! When I die, let's go! Grabe, mga kababayan, daming tao. Oh, sabi na eh, daming tao talaga mga kababayan. Hindi na maitatago yan at hindi na ninyo na maitatanggi. Kita nyo, oh, syempre, mga kababayan, kailangan din natin magpakita. Oo, di ba? Kecho, thank you naman. Miss you too. Pakita naman natin yung rally ng mga Duterte. Kayo naman eh. Pasok, Duterte, pasok! Peddlers nagkakalat na naman. Ayan na, mga kababayan. Ito yung nag-iisang rally nila na pinagmalaki. Opo ito yung isang rally nila na pinagmalaki. Pasok. DDS fake news peddlers nagkakalat na naman. Nang? Noong February 22, nagsagawa ng indignation rally para kay Duterte sa Cebu. Proud na proud ang mga DDS dahil punong-puno ang rally grounds. Pero isa pala itong fake news. Napag-alaman na ninakaw lang pala ng mga DDS ang pictures at videos mula sa concert ng Planet Shakers noong 2024 sa Cebu. Marami din raw ang dumalo, ngunit fake news ito dahil ang totoo ay hindi man lang umalpas ng 5K ang mga dumalo. Ayun na nga, 3,000 lang. 3,000 hanggang 4,000 lamang ang dumalo. Sabi sa Cebu People's Indignation Rally ng mga Duterte, nasa 3,000 hanggang 4,000 lamang ang dumalo. Pero sila mga kababayan, inangkin, ninakaw, yung alin? Yung concert, mga kababayan, na sikat na banda. Ganon, mga kababayan, tuloy. Sabi rin ng mga netizens na nakakahiya ang mga DDS at manang-mana sila sa boss nilang pudol. Kaya ngayon, mismong mga DDS na rin ang nag-aaway-away dahil sila mismo ay napaniwala ng peking balita at nakaw na pictures at video. Kita nyo? Basta DDS, magnanakaw at nagkakalat ng peking balita. Sinabi nyo pa. Ulitin ko, mga kababayan, bigyan natin na reaksyon. DDS fake news peddlers nagkakalat na naman. Noong February 22, Kita nyo si Digong, mga kababayan? Parang Parang wala nang silbi talaga. Kita nyo, bit na siya. Kulang na lang, i-wheelchair na yan. Kulang na lang, i-wheelchair eh. Dapat lagyan nyo na rampa yung mga entablado. Kung sakasakali na mag-rally kayo uli, Kasi si Digong nahihirapan. Kita nyo naman. Kaliwa kanan, merong akay-akay sa kanya. Meron pang taga-suporta sa likod niya. Habang nakatayo yan, may tukot pa. Ano ba naman kayo? Pinapahirapan nyo yung matanda. Ang gawin ninyo, magpasadya. Magpasadya ng rampa. Saan? Sa mga rally nyong gagawin. Sa mga susunod. Oo. Gawan nyo ng rampa tapos itulak nyo ng wheelchair. Para hindi nahihirapan.
Nagmamalasakit lang. Ang tuloy. Nagawa ng indignation rally para kay Duterte sa Cebu. Oh, Proud na proud ang mga DDS. oh, proud na proud sila dyan. Talaga naman, lintikan ng mga post nila dyan. So, totoo lang. Yung iba naniwala pa dyan. Di ba? Oh, pero fake news pala. Dahil punong-puno ang rally grounds, pero isa pala itong fake news. Oh, fake news talaga yan. Sabi nila, 40,000 ang dumalo sa rally. Mahal na mahal talaga. Si Digong ng mga taga Cebu. Putik na yan, nung malaman-laman natin mga kababayan, wala palang tao. Oo, tuloy. Napag-alaman na ninakaw lang pala ng mga DDS Oh, napag-alaman na ninakaw pala ng mga DDS. ang pictures at videos mula sa concert ng Planet Shakers. Naku, Planet Shakers pala yan. Oo, concert pala yan. Oh, fact check. Video of 2024 Cebu concert. Oh, misrepresented as Duterte rally crowd. Kababait. Nakakahiya. Ano ba naman kayo? Gumawa nga kayo sarili nyong sarili nyong rally yung may tao. Naknang pating kita nyo yung mga tao. Ninakaw nyo pa. Ninakaw nyo yung concert ng Planet Shakers. O, tuloy. Noong 2024 sa Cebu, marami din raw ang dumalo, ngunit fake news ito Naku. dahil ang totoo ay hindi man lang umalpas ng 5K ang mga Oh, kita nyo, ninakaw nila dahil ang totoo, hindi naman pala lumagpas ng 5,000 kundi 3,000 lang. Oo, mahigit. Kawawang Digong. dumalo. Sabi rin ng mga netizens na nakakahiya ang mga DDS at Sa totoo lang, sino nagsabi? Kayo. Sabi nyo, nakakahiya kayo, mga DDS kayo. Sabi nga ni Bonsi, yaki, nakakahiya. Diba? Nakakahiya talaga. Lahat na lang, ninanakaw. Pati pera. manang-mana sila sa boss nilang Budol. Syempre, manang-mana kay Digong, budol talaga yan Kaya ngayon, mismong mga DDS na rin ang nag-aaway-away dahil Yan. sila mismo ay napaniwala. Yun, totoo yan mga kababayan. Yung mga kaibigan ko dyan, nabibwisit sa kapwa DDS Sabi nung isang kaibigan natin, alam nyo, straight yun Kaya tayo nasisira Kakapalabas nyo ng fake news. Ikaw, maharlika, number 1 ka. Number 2 ka, banat pa At yung mga amuyong mo, pinipick up naman Kaya tayo nasisira, puro fake news ang pinapalabas natin. Sabi naman ng ibang DDS, sumagot, ano ilalabas natin? Lalo tayo madudurog pag hindi natin ginawa yan Kaya, gawin na natin kahit fake news yan. Mga uto-uto naman yung mga taong naniniwala sa atin fake news, bahala na. Kaysa wala tayong ipakita. Alangan na may ipakita natin kung konti yung tao na pumunta. Di mas nakakahiya daw yun. Sumagot yung DDS na nagmagaling. Gumawa na lang daw ng fake news para para paniwalaan yung mga taong uto-uto na marami pang naniniwala at sumusuporta kay Digunyo. Anak naman. Eto. Ng peking balita at nakaw na pictures at video. Yan. Basta DDS, magnanakaw at nagkakalat ng peking balita. Alam nyo na DDS mga fake news kababayan. peddlers Alam nyo na, tignan nyo yung mga pagmumukha niyan. Sa mukha pa lang yan, mga kababayan, hindi na pagkakatiwalaan. Di ba? Pag ito, nagbalita, tandaan nyo. Ito, panggogoyo yan. Di ba, mga kababayan? Ay, sikat sila sa mga fake news. Yun na nga. Suplada. Ewan ko pa sa inyo, ba't pinanonood nyo pa? Di ba? Meron pa ba rito? Eto pa. Paano? Eto, mga kababayan, bigyan ko kayo ng sample. Bigyan ko kayo ng example, mga kababayan. Alam nyo ba? Kaya po itong grupo ni Digong ay hindi na ito minamahal ng tao kasi bistado na. Natandaan nyo ba? Binabanatan nila PhilHealth. Pero ang totoo, ang nagnakaw dyan ay si Digunyo. Pasok! Inilipat ni Pangulong Duterte sa Pakinggan nyo itong maigi mga kababayan. 2019, naglipat ng isang tauhan ni Digong. Ang alin? Etong si Ricardo Morales daw. Pasok pinilipat mula sa MWSS. Doon si Ricardo saan? Sa PhilHealth. Ito na mga kababayan. Pasok! Mula sa MWSS, inilipat ni Pangulong Duterte sa PhilHealth
si retired General Ricardo Morales. Nako. Kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III ang appointment ni Morales na aalis bilang board member ng MWSS. Investigo nga ngayong araw sa pagdinig ng Eto na mga kababayan, matapos ang isang taon mga kababayan, merong nag-leak, merong nagpatotoo na puro magnanakaw yung mga tinalaga ni Digong saan? Sa PhilHealth! Committee of the Whole, ang dating empleyado ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si Anti-Fraud Legal Officer Attorney Thorson Montesquieu na kung matatandaan natin na Monica, naging kontrobersyal matapos magpiting sa pwesto dahil sa umunoy talamak na katiwalian sa loob ng ahensya. Kita nyo, talamak na katiwalian sa loob ng ahensya ng PhilHealth nung panahon ni Digong. Isinawalat nito na mahigit kumulang 15 bilyong piso ang naibulsa ng mga miyembro ng Executive Committee na Kita nyo mga kababayan, kita nyo, 15 billion. Ito yon yung sinasabi ko sa inyo noon. 15 billion, ninakaw nila Digong! Kita nyo, grabe, no? sindikato o mafia na nagpapatakbo sa loob ng PhilHealth. Kita nyo, ginawa nila sindikato, lahat na lang ng ahensya ng gobyerno may sindikato. PCSO, kay Garma yan. Ginawa rin nilang, sindikato. PhilHealth, ginawa nilang sindikato. Pinamugaran nilang lahat yan. Bureau of Custom, DPWH, at marami pang iba. Ginawa sindikato, mga kababayan, di ba? Yan yung panahon ni Digong. Ano nangyari? Nung panahon ni Digong, naglagay ng isang Magdalo doon na membro noon. Sino yon? Sino yung si Paeldon? Si Paeldon, mga kababayan, nilagay niya doon. Nung mabisto yung bilyong-bilyong halaga ng droga na nakalusot o pinalusot nila, ayun, mga kababayan, dahil umingay ng umingay yan, tinanggal, nilipat lang ng pwesto. Di ba? Saan? Sa PCSO naman. Anong ginawa nila? Aba, sandamakmak din ang perang ninakaw nila. Tukdulan dyan, magbayad sila ng mga gunman para patayin yung mga kalaban nila. Grabe, no? Malupit. Tuloy. Inutusan na rin umano siya ni PhilHealth CEO and President Ricardo Morales na kausapin si Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Commissioner Grego Berlica upang ayusin ang issue sa overpriced na Ano nangyari dito kay Berlica? Paano aayusin ni Berlica yan? May ginawa ba si Berlica dyan? Wala ho Bakit? Magkakasama sila Paano nga sasama? Paano iimbestigahan yan? Kaya yung tinayo neto na anti-crime ko, binuwag ni Pangulo. Bakit? Tinayo lang yung para kunyari may nag-iimbestiga Pero yung totoo, kampi-kampi sila. Tuloy. COVID-19 testing kit. Ang aking natuklasan sa PhilHealth ay matatawag po na krimen ng taon. O sa English ay Grabe ang aking natuklasan ay matatawag na krimen ng taon. Grabe, Talaga, matindi. crime of the year dahilan sa pagsindikato sa pamimigay ng cash advance. Nako, Ang interim mahilig sila mamigay ng cash advance parang si Sarah. Kung ang estilo ng ama, siya rin ginagawa niya. Hindi ba, maalala nyo si Sarah namimigay ng pera sa mga kawani ng DepEd. Namimigay ng 50,000, nakasobre pa. Puting sobre yun tandaan nyo. Puting sobre pinamimigay niya. Buwan-buwan dumarating sa mga sa mga empleyado niya. Meron namang iba, 25,000 lang. Meron pang kinilingan. Di na lang ginawa, pantay-pantay para walang umiiyak, di ba? Di ba, Teresita Tan? Ngayon ito. Nung panahon ni Digong ito, matatawag na grabe. Malupit daw. reimbursement mechanism, krimen ng taon. Kit. Ang aking natuklasan sa PhilHealth ay matatawag po na krimen ng taon. O sa English ay crime of the year dahilan sa pagsindikato sa pamimigay ng cash advance. Ang interim reimbursement mechanism at ang pag-overprice at paulit-ulit na pagbili ng nabili ng IT. Kita nyo? Parang si Sarah talaga. Nakabili na ng mga ng mga laptop, cellphone, TV at kagamitan. Bumili pa siya. Imbis na ipamahagi niya na yung nabili na, ng nakaraan na DepEd Secretary sa pamumuno ng ni sino ba yon? Noong panahon ng tatay niya, mga kababayan, nabili na yun dapat ipamahagi na yun. Hindi. Kumubra pa ng mga
kumubra pa ng pondo, gumastos pa ron. Kahit na mayroon pang naka-imbak dyan. Kita nyo? Delia Sacoco, thank you naman. Diba? Ano nangyari? Ayun, nabulok lang. Kawawa naman si Anggara. Nahihirapan siya. Secretary Briones. Oo, yun. Ha? In order ni Briones, inimbak siya bodega, pumalit si Sara, umorder uli kung ano yung in-order ni Briones. Pwede namang ipamahagi yung in-order na nauna. Pero anong ginawa? Isinantabi lang. Bakit? Paano naman siya kikita kung nabili na? Wala na. Wala nang proyekto, wala nang kita. Kaya si Sara pinilit niya. Huwag natin galawin yan, bahala na sila dyan. Hindi atin yan. Ito, bumili tayo ng atin. Hindi tayo kikita. Ganon mga kababayan, magnakaw. So mga kababayan ko, ano? Ha? Meron pa. BMB, Benny Rod. Shout out! Di ba? Ito, mga kababayan ko. Pansinin nyo to, ha? Mga kababayan. Asan na yun? Boss Mike, nasan nga? Ito, dali lang hanapin ko. Di ba? Palatastad. Yan o! Kung dinadagsa, mga kababayan, kung dinadagsa ang mga rally ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng kanyang binuong alyansa, aba, si Trillanes, malupit din. Ito, si Trillanes, pinagkakaguluhan sa Caloocan. Tignan ninyo. Barangay 185, shoutout sa inyo. Inyo ngayong araw na ito. Dahil nandyan na yung sinasabi nating mayor na magmamahal sa mga taga-Caloocan. Yung mayor na mag-aalis ng korupsyon sa lungsod ng Caloocan. Yung mayor na magmamahal sa lahat ng senior citizen dito sa ating lungsod. At higit sa lahat, ang mayor natin na magiging gwapo. Siyempre naman gwapo, di ba? Kita nyo mga kababayan, magkakaroon ng gwapong mayor ang Caloocan sa wakas. Tuloy. Mayor Sunny Trillanes. Meron pa bang iba mga kababayan na gwapo na tumatakbo sa Caloocan? Wala na! Ay, Trillanes ang sinisigaw! Magandang hapon po sa ating mga kababayan dito po sa Barangay 185. Ganda ng boses ni Trillanes, buong-buo, parang ako. Na ano po tayo? Ayan na, sumingit, kaya tapos na ako. So mga kababayan ko, umiiyak ba? Umiiyak si Along. Mga kababayan, alam nyo na, may trabaho pa. Kaya mga kababayan, sa mga taga-Caloocan, huwag niyong kalimutan, Trillanes lang. Kalimutan nyo ng lahat, kahit si Mayor Along. Huwag lang yan. Tapat sa serbisyo, matapang. Tapat maglingkod. At talagang, mga kababayan, mahal na mahal ang mga taga-Caloocan. At syempre, mga kababayan, malapit na yan. Ilang buwan na lang. Halala na. At yan na magkakaalaman kung sino ba talaga ang magwawagi dyan. Huwag lang magkakadayaan. Dahil alam nyo naman, sa panahon ng halalan, kanya-kanyang pakaparaanan kung paano makakalamang ang mga yan. Kaya mga kababayan, isolid nyo na yan. Solid, Trillanes sa Caloocan. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. At huwag niyong kakalimutan, mahal na mahal kayo ni Pangulo. Mga OFW. At huwag niyo rin kalimutan, bago tayo maghiwa-hiwalay, magsipag-like kayo. Lagot ka, Boss Mike, may malapit. Bagong ligo, oo. Alam niyo na yun, babayo muna. Muli! Magandang buhay para sa inyong lahat. At huwag nating kalilimutan, ipagdasal, mahalin ang ating kapwa, ipagdasal ang ating bansa. Opo.
our beloved Boss Mike Cervera.